Well, simulan natin dito mga idol sa huling naging laban nga po ng Los Angeles Lakers kontra nga po sa kupunan ng New York Knicks. Final score 113-109. Well, munti ka pang matalong Lakers dito. Coach JJ Redick nakitang mas effective sa starting 5 lineup itong si Dalton Knecht. Well, bago natin pag-usapan at pagpatuloy mga idol, huwag niyo po munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, nakita natin na very intense and crucial talaga yung naging huling laban ng Lakers kontra ho sa kupunan ng New York Knicks. Kung titignan niyo mga idol ngayon sa standings, nasa top 2 pa rin ng Lakers, which is meron pong 40 wins and 21 loss, no? At ang sinasabi ko ng mga nakaraan, approximately 45 to 50 wins, no, ay may siguradong slot na ang Lakers nga po sa playoffs. At hindi na imposible, no? Talagang may assurance na tayo dyan dahil 5 wins na lamang or more or less 10 mga idol, walang problema at pasok na sila sa playoffs. Kung titignan nyo mga idol, huling naging laban ng Lakers, nakita natin ano ba yung naging problema. Bakit anong nangyari nung first half lamang po ng ilang puntos eto nga pong New York Knicks, no? 51-60. Nakita nyo mga idol, so far okay naman yung starting 5, malakas, pero nakita nyo nung pumasok sa starting 5 ulit si Austin Reeves, nawala ho yung laro niya, no? Nawala siya sa chemistry at sa momentum ng mga Lakers player. Kasi nga, kakagaling lamang niya sa injury, hindi pa ganun kainit yung pangangatawan niya, yung kamay niya, nawala mga kaibigan yung tira niya sa labas. Maraming beses siya nag-attempt na tumira ng 3 sa malayo, pero hindi po pumapasok. Pero marami tayong napansin at nakita rin ni Coach JJ Redick na ito nga pong si Dalton Knecht, aking tinutukoy, no? Ay napaka-effective, no? Talagang kapag pinapasok ito si Dalton Knecht, madalang siyang mag-miss sa kanyang mga tira sa labas. Ang sinasabi ko noon pa man na dapat talaga nasa starting 5 na lineup, eto nga pong si Dalton Knecht. Kung titignan nyo, sa final score ni Dalton Knecht mga idol, yung nagawa niyang mga puntos, mataas talaga, no? Dalton Knecht, which is nabigyan ng 21 minutes of playing time, meron hong 4 rebounds, isang assist at 11 points, no? Tignan nyo, take note, 21 minutes of playing time lamang yan, no? At sa starting 5, walang problema, LeBron James, Dorian Finney-Smith, etong si Jackson Hayes, Luka Doncic at si Austin Reeves. Si Austin Reeves nabigyan ng 32 minutes of playing time, merong 6 rebounds, meron hong 8 points. Medyo mababa yung puntos nito nga pong si Austin Reeves, hindi kagaya ng mga nakarang naging game niya. Ang naging problema dito mga idol, kailangan pang mag-practice o magpa-condition muna nitong si Austin Reeves. But so far, LeBron James nabigyan ng 44 minutes of playing time, merong 12 rebounds, 8 assists at 31 points. Dito na tayo kay Luka Doncic, merong 43 minutes of playing time, merong 7 rebounds. Grabe yung assist ni Luka Doncic mga idol, 12 assists at 32 points, no? So far talagang hindi mapantayan yung assist ni Luka. Kasi madalas ho, binibigay kay Luka ang bola, no? Si Luka naman ang gumagawa ng connection kay LeBron, ginagawa niya ng connection dito kay Dalton Knecht, which is napaka-effective. Madalas din natin nakikita na minsan yung mga pasahang Luka to Jackson Hayes. Ang sinasabi ko sa inyo, kaya nagkaroon ng problema ang Lakers, humina ho yung kanilang offense at depensa nung first half. 51-61 po ang naging score dun sa first half, which is kung napalitan ho muna si Austin Reeves, hindi ko naman sinasabi na itsapuera si Austin Reeves at mahina, no? Palitan mo na si Austin Reeves, total wala sa kondisyon ng mga kamay tumira, palitan ho ni Dalton Knecht. Nakita nyo yung effectiveness ni Dalton Knecht noong mga huling naging laban pa. Sa ngayon kasi, no, sa record, 8 straight wins na ang Los Angeles Lakers at buntikan pa yung matalo sa New York Knicks kahapon, no? Nung huling laban nila. Kaya inaasahan sa mga susunod na game, panibagong sistema at adjustment po ang gagawin nitong si Coach JJ Redick para sa malakas na opensa, especially sa depensa nga po ng Lakers. Napansin din natin na halos matakaw sa foul yung nangyari. Si Luka Doncic, konting tapik lang, konting balya lang, tawag agad ng foul ng referee. Nakita nyo rin, si Trey Jemison mga idol, halos makipagbalyahan, makipagsakalan ng mga kaibigan, basta hindi lamang maibigay yung bola, which is good naman yon, pero foul naman ang kapalit. Kung titignan nyo mga idol, sinasabi ko sa inyo, yung assurance natin ngayon, wag lamang talaga magkakaproblema yung dalawang superstar ng Lakers. Sino yon? LeBron James
at si Luka Doncic. And so far sila ho yung gumagawa ngayon ng highest points nga po sa Lakers, no. Kung isa man sa kanilang ma-injury, hopefully wag naman sana, or mapalitan, no, sa starting five, magbabago ho ang sistema ng Lakers. Si LeBron James, pag wala si Luka Doncic, siya halos talagang gumagawa ng mga puntos. Ganun din naman kapag nakapapahinga o wala sa lineup etong si LeBron James, Luka Doncic to the rescue lagi, no, sa kanya ang bola. Yung connection ng dalawang player na yan, mga kaibigan, yung nagdadala ngayon sa Lakers sa playoffs, no. Kapag ang sinabi ko sa inyo nang ganito ang magiging sistema ng Lakers, nangyayari ho talaga yan in real play nila, no, at effective talaga. Syempre, credits din natin yung ginawa nga po ni Gabe Vincent, mga idol. Hindi natin pwedeng pabayaan lang at hindi siya credits. Si Gabe Vincent, nabigyan ng 22 minutes of playing time, merong isang rebound, isang assist, at 12 points, no. Siya halos din yung gumawa ng magagandang puntos noong mga last minute na po ng quarter. So far, mga idol, yan muna ang update natin for today, and please wag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel bilang pagsuporta. Maraming salamat po.